Hello, good afternoon. For today is another topic tayo called Recognizing the Importance of DRR on One's Life. So, this title pa lang is siyasabi na yung importance ng DRR knowledge sa ating buhay. Kasi tayo yung one's life. Sama tayo dyan. So, wait lang yun. So, yung una is disaster risk reduction. Okay, ano tong disaster risk reduction? Okay, bakit importante? Okay, itong disaster risk reduction or DRR is important for building a more equitable and sustainable future. Equitable means fair, and sustainable naman is yung kaya niyang mag-sustain, okay? Yung kaya niyang i-maintain or ibigay lahat ng mga pangailangan sa future o ng mga tao. And making investments in prevention and preparedness is a necessary part of systematic efforts to increase resilience to disaster. So making investment, okay, what we call it, making preparation in prevention and preparedness is a necessary, is kailangan ng kailangan upang tumaas yung resilience natin or yung paghahanda natin sa disaster. Also, yung mabawasan yung damages, okay? Damages ng disaster sa atin. Okay, ito yung aims ng disaster reduction. First is to reduce vulnerability to the risk and impact of natural disaster. Pag sabi ito yung vulnerability, ito yung kalagayan ng isang tao or isang lugar na pwede silang tamaan ng bagyo or disaster ng walang kahirap-hirap. So, pag na-increase natin yung na-reduce natin yung vulnerability ng isang tao, isang bayan, is hindi na sila masyadong maapektuhan ng disaster. For example, sa tao, yung immune system. Pag may immune system tayo, mataas yung immune system natin, hindi tayo nagkakasakit. Ibig sabihin, mababa yung vulnerability natin sa sakit. Pero pag masyadong mataas ang vulnerability natin sa mga sakit, ibig sabihin yung immune system natin is mababa. Nagkakasakit tayo. So, yung aim ng disaster risk reduction is to reduce the vulnerability to the risk and impact of natural disaster. O bakit? Kasi to lessen the loss of lives and yung mga damages sa mga buildings. Next naman, to strengthening the preparedness and capacities of communities so that they are in better position to respond when a disaster occurs. In this one naman is pinapalakas yung preparedness and capacities, okay, yung kakayahan ng community, okay, preparedness, yung prepared yung mga tao, and also yung capacity ng mga tao na mag-respond, okay, pag dumating na yung disaster. For example, disaster natin is bagyo. Alam na ng mga tao yung nakapag-prepared na sila ng maayos and alam na nila kung ano yung gagawin nila pag nandiyan na yung bagyo. Alam nila yung gagawin nila sa before, during, and after. Alam na nila. Pag alam nila yung mga gagawin nila, siyempre yung damages ng disaster is mabababa. Malalesen. Okay? Okay, dagdag ko lang to na yung pinagkaiba ng hazard at disaster. Yung hazard is just a threat. Threat pa lang yan, hindi pa nangyayari. Hindi pa siya tamaan, okay? Threat lang. Pero yung threat na yan, pag tumama na sa tao or sa lugar, magiging disaster na siya kasi may damages na. Di ba? For example, itong bagyo. Yung bagyo is disaster, threat pa lang yan kasi nasa dagat pa lang siya. Pero pag nag-landfall na siya, magiging disaster na siya pag nakatama na siya ng mga tao or mga bayan or buildings. Okay? Number 3 naman is to promote activities and actions to mitigate the adverse effect of hazards. To promote activities and actions that mitigate, okay, to lessen
the adverse effect of hazard. Yung adverse naman kasi yung tipong successful, yung talagang mangyayari na talaga. Impending, kumbaga, effect of hazard. So, pag may hazard naman kasi, pagpapunta na sa atin, yung magiging disaster, di ba, pag may damages na. So, yung ginagawa dito sa aim ng disaster is yung promote ng actions and activities para yung pag natin darating ng disaster, malilesen natin sila. Yung magkaroon na tayo mitigation sa kanilang pagwasak. Nung last naman, to minimize the casualties and other aspect of natural hazard. Same lang sila ng pang-apat na to minimize the casualties o yung damages ng natural hazards. Ito yung aspects ng disaster risk. We have 5. Disaster mitigation, early warning, disaster preparedness, recovery, and support to livelihoods. First is disaster mitigation. Structural and non-structural measures that undertaken to limit the adverse impact of natural hazards, environmental degradation, and technological hazards. Okay? Kakasabi ko pala na yung mitigation to lessen. So, itong disaster mitigation is to lessen the impact of disaster. Okay. Adverse impact. Syempre, iba-iba naman yung mga epekto ng hazard sa atin. Di ba? Kaya nga sabing adverse impact. Magkakaiba ang impact ng natural disaster. Okay. Next naman is also to ensure the ability of at-risk communities to address vulnerabilities, minimize the impact of disaster. Okay. Itong disaster mitigation para ma-address agad na yung kahinahan ng isang community or isang tao para ma-minimize natin yung impact ng disaster. So for this part naman, alam natin na for example tong Dagupan, alam natin bahain sila. Okay? Alam naman natin na pag unting ulan lang, baha ka agad. Pag bagyo, baha na sila. So, yung mitigation na ginagawa nila is pinapataas nila yung kalsada para hindi masyadong mabaha. Kaya, yung pumunta kami sa Tondalikan, yung dati-dati, puro ang heavy ng traffic. Kasi yung ibang kalsada, pinapataas nila. Okay? Yung mitigation na ginagawa ng Dagupan, para pag in case na dumating na yung disaster, yung disaster na flash floods or baa or yung bagyo is di na sila masyadong mahihirapan, di na sila masyadong mababaha. Okay? Next naman is isa pa ng disaster mitigation. Disaster mitigation includes activities that prevent a disaster, reduce the chance of disaster from happening, or reduce the damaging effects of unbearable natural phenomena. So, itong disaster mitigation is not, hindi lang siya para ma-lessen yung damage, but also to prevent disaster na mangyari. Pero sometimes kasi, yung mga, sometimes, okay, hindi naman siya sometimes, all the time naman kasi pag natural disaster, hindi talaga mapipigilan yan. Pero pag man-made disaster, mapipigilan. For example, yung mga nuclear pandemic, ang mga viruses, pwedeng maagapan ka agad yan. Basta alam ng mga tao yung gagawin. Also, yung sa nuclear, yung sasabog-sabog, syempre, yung prevention yung mitigation na ginagawa nila, yung safety. Yung tipong, lahat ng mga ginagawa nila sa nuclear power plant is dapat alam ng mga tao, yung hindi sila gagawin ng failure para hindi sumabog o hindi magkaroon ng problema. And nandito yung mga examples. Planting mangroves to reduce the risk posed by tidal surges. Ito yung pagkalam ko dito yung pagtatanim ng mga puno sa mga pagtatanim ng puno para panghigop ng tubig and also sa mga tidal surges. Yung I think ilalagay ito sa mga coastal area para pag pumasong alon, hindi siya masyadong tatamaan yung mga bahay-bahay doon sa coastal area. Rather is maharangan ng mga puno yung mataas na alon. And next naman tong rising awareness through school-based education projects. Ito naman is
Ngayon, ang ginagawa natin ngayon sa DRR, nag-rise tayo ng awareness sa inyo na ganito pala yung mga disaster, ganito pa mga kailangan gawin. And also sa 28 daw, sabi ni Sir Klein na magkakaroon tayo ng Red Cross. Okay, yung kung paano gumamit ng triangular bandage rather, and also yung mga ibang tips during the disaster. Sa 28 daw gaganapin. Not sure kung naalala ko ng tama. And ito naman is locating human settlements away from high-risk areas. Ito, naman na, for example, yung sa mga coastal areas, sa mga baybayin coastal areas, naman na matataas ang alon, laging may storm surges. So, instead na yung mga tao maniraan doon, ililipat na lang sila sa mas mataas. Ganito yun. And also yung sa mga malapit sa mga volcan na area, imbes na malapit sila sa volcan tumira, lumayo na lang sila, pinapalayo na lang sila in case na pumutok ang volcan. Okay? Locating the human settlements away from disaster risk areas. Okay, sa Dagupan, bahay, sa isang area, for example, sa isang area, tawagin natin San Pedro. Sa San Pedro is bahain. Imbes na magkaroon ng settlement yung mga tao doon, hindi na lang magkakaroon ng settlement yung tao kasi bahayan doon sila. Okay? Sa San Juan na lang sila pumunta. Okay, yung sinabi kong San Pedro at San Juan, gawa-gawa ko lang sila na area. Wala akong alam sa Dagupan. Okay, next naman tong construction of typhoon resistance or earthquake resistance. Okay, typhoon, yung magkakaroon ng parang, itong earthquake yung na-shake yung bahay kasi di ba earthquake na-shake yung lupa, edi yung nagugungun yung bahay pero ayos lang, okay lang siya nagugun. Maraming ganito sa internet yung earthquake proof. Itong typhoon resistant naman, if I'm not mistaken, ito yung may protection kagad siya sa mga area nila, and also yung may mga salbabidas sa gilid-gilid in case na tumaas, aangat sila. Yun ang pag-ano. Isa man tong early warning. The relying of timely information about existence of danger enable people to steps to avoid or reduce the impact of hazard. To effective early warning system must be understandable, trusted, and relevant to the communities that they serve. Example ito is an warning of impending storm can help communities prepare. Take immediate actions such as evacuate to reduce the loss of life. Okay, itong early warning, kung nanonood pa kayo ng TV, ako hindi na. Kasi puro social media na tayo. Pero sa social media is maganda naman. Ito yung early warning, for example, sa Pag-asa, nagbibigyan na sila ng mga warning na magkakaroon ng storm surge, magkakaroon ng typhoon dito sa area na to. And katawad ngayon, di ba, 1 week tayong walang face-to-face. Nagbigay na kasi ng early warning yung Pag-asa na masyadong mainit. Kaya imbes na magkaroon tayo ng pasok, wag na lang kasi alam na parating na yung init. Early warning, nabigyan na silang warning. And ito yung prevention natin. Yung pag wala ng pasok, ito yung prevention natin para di tayo ma-stroke sa init. Kasi yung mga iba ng mga bata sa Bungalan is tumudugo din yung ilong sa mga junior na grade. Senior high na kayo, kaya mga junior high. Okay, disaster preparedness naman tayo. Sa third na aspect ng disaster risk reduction. Measures undertaken to prepare people to react appropriately before and during after. Okay, being prepared. Alam natin gagawin natin before, during, and after the disaster. At times of disaster, impacts and losses can be substantially reduced if authorities, communities, individuals in hazard-prone areas are well prepared. Okay, itong impact daw ng disaster and losses of lives and buildings can be reduced pag yung authorities or communities and individuals is alam nila yung gagawin. Thus, disaster preparedness. Pag alam natin yung gagawin natin, hindi tayo magpapanik. Kalmado lang and alam natin ang gagawin. In this way, marireduce natin yung losses ng life and yung damages.
Ito naman is pang-apat is recovery. These are decisions and actions taken from disaster to restore and improve the living conditions of the affected community while facilitating necessary adjustment to the disaster. Okay, sa Dagupan ulit tayo kasi sa Dagupan palagi may nabaha. Nabaha na sila doon. After nilang mabaha, magkakaroon ng recovery, magkakaroon ng evacuate, ng tutulungan yung mga na-stuck na tao. Kapag natulungan nila yung mga na-stuck na tao, syempre, natulungan nila. Then, okay na, ayos na lahat. And doon sa part na yun, malalaman nila, baha hindi dito. Kaya maglagay tayo ng adjustment para hindi na siya mabaha. Also, yung way natin dapat, yung kung saan tayo dadaan in case na magkaroon ng bagyo or calamity, dapat maganda yung daanan doon para makapaglikas ka agad. Adjustment, para ma-reduce natin yung disaster risk. Ito yung sa recovery. Okay, after disaster, magkakaroon ng recovery. And sa recovery, hindi lang magkakaroon ng tutulungan yung mga tao, but also magkakaroon ng adjustment para ma-reduce natin yung disaster na mangyayari. Okay, ito naman sa activity, isisingit ko siya sa gitna para namang makita nyo. Create a short fictional story where disaster risk reduction knowledge helps the character survive disaster. Okay, fictional lang siya. Fictional. Katang-isip lang. Gumawa ka ng short story, at least 2 paragraphs. Okay na yon na nagsasabi na yung character or yung main character or bida is nakasurvive sa calamity or sa disaster. O bala kayo kung earthquake ba yan, fire accident, or typhoon, any kind of disaster na nakasurvive yung tao, kasi nakasurvive yung bida kasi alam niya yung gagawin niya kasi may knowledge sa DRR. Okay? Send nyo to ngayon. Send nyo to ngayong araw. Hindi kasi na-send yung kahapon na activity. Check ko yung mga nagsisend. Wala. Okay, tong sa recovery naman kasi may dalawa siya. Addressing short-term needs and addressing long-term needs. Short-term, yung pag diba, nagkabagyo, wala tayong power. Siyempre, baha. Hindi, address kagad natin yung magkakaroon ng power. And communication. Siyempre, pag mahirapan tayo mag-communicate. So, kailangan tong short-term lang yung madali kagad agapan. Power, communication, water, and providing basic needs. Yung food, clothing, and shelter. To binibigay kagad sa atin kapag nagkaroon ng baha. Diba? Yung relief goods, water, mga ganun. And kung kaya ka agad, nag-register ka agad sila ng power and para magkaroon ng communication. Ito naman sa addressing long-term, from the word long-term, matagalan. Restore economic activity and development. Siyempre nagkaroon ng baha. Ang hirap i-restore yung economic activity ng isang lugar kasi nagkaroon ng disaster doon. It takes a long time para ma-restore sa dati. Halimbawa dito yung nasira yung mga pamilihan. Okay, ang hirap nitong i-restore ka agad ng mabilisan. Kailangan padaan-dahan para bumalik sa dati. Also sa mga taniman. Pag nasira yung mga tanim, matagal pa bago mabuhay yung mga tanim at bumalik sa dati. Next naman itong rebuilding community facilities and housing. Okay, kakasabi ko pa lang, pag nasira yung mga bahay-bahay, ang hirap ibalik yan sa dati. Kaya nga long-term needs. Pero may mga programa yung government na nagbibigay sila ng tulong sa mga ganito. Also yung sa taniman, sa mga nasirang palayan, mga taniman, nagbibigay sila ng mga seeds. Nakalimutan ko na tawag doon. Basta nakalimutan ko tawag doon. May tawag doon, government financial assistant ata yung tawag doon. Nakalimutan ko na. And reconstruction of infrastructures. Yung mga infrastruktura, mga building, nakikita natin building, hirap ayusin kasi yan kaagad. For example, yung sa kalsada, di ba may butas doon na bata pa lang tao nakikita natin, hindi pa naaayos. Parang gato yun, ang hirap ayusin ng turn. Next naman itong support to livelihoods. Last na to. Disaster reduction protects development, investment in agriculture, livestock, fisheries, and forestry sectors to help world's most vulnerable peoples become secure.
Okay, pag alam natin yung disaster, okay, may disaster knowledge na tayo, siyempre alam naman natin kung paano magagamit natin ito pang-protekta sa development na investment natin in the area of agriculture. For example nito, yung alam natin na sa isang area masyadong grabe yung drought, yung tagtuyot, and also yung palagi siyang nadadaan ng bagyo. So instead of dito tayo magtatanim, sa iba tayo magtatanim. Okay, napoprotekta natin investment natin sa agriculture. Sa livestock naman, parehas din. Kung alam natin na sa area na to, bahain, drought, or tag-init, syempre yung tag-init niya and yung bagyo-bagyo, bakit pa tayo mag-alaga ng hayop dito? Dito na tayo sa mas safe. And also sa fishery, ganun din siya. In forest sector, ganun din. Kung alam natin masyadong grabe dito, bakit pa tayo magtatanim doon? Pero pag wala tayong no choice, na dito lang talaga yung area na pinatin magtaniman, syempre gagawa tayo ng disaster mitigation and preparedness. Okay? Kakasabi ko pa lang na hindi natin ma-avoid ang natural disaster. Human disaster lang ma-avoid natin. Pero yung magkinaganda nito, itong natural disaster, pwede natin ma-lessen. Next naman, DRR provides activities or projects that strengthening or diversify livelihood that enable individuals or household to develop strategies to reduce risk. Okay. Dito naman, katulad sa activity na pinapagawa ko, pag alam natin yung knowledge, pag may knowledge tayo sa DRR, syempre makakagawa tayo ng mga activities or projects para ma-reduce natin yung impact ng disaster. Okay? Sa mga area, for example, sa Catablan, San Jose, pag alam natin bahain, syempre yung magkakaroon ng community natin, magkakaroon ng plano para ma-reduce natin yung risk ng pagbaha. For example, yung paglilinis ng mga kanal, pagtatanim ng mga puno para magsipsip ng mga tubig, di ba? Mga ganun. Magkakaroon ng projects and activities para ma-reduce or ma-lessen natin yung risk and yung damages. Okay, ito yung summary. Disaster reduction is important for building a more equitable or fair and sustainable or kayang maibigay lahat ng kailangan sa future. And also, yung future is yung is either anak natin o tayo mismo. Making investment in prevention and preparedness increases resilience to disaster. Okay, making effort in preparedness and prevention and preparedness increases resilience in disaster. Siyempre, pag nag-effort ka sa bagay, siyempre, alam mo yung gagawin. Ito yon. And the aspects of disasters are disaster mitigation, to lessen the disaster impact. Early warning, to give warning sa mangyayari. Disaster preparedness, alam natin gagawin natin sa before, during, after. Recovery, to recover yung mga tao and also to reduce the impact of the disaster. Magkakaroon tayo ng necessary adjustments. And to support livelihood, magkakaroon sa dito naman is yung magkakaroon projects sa mga community and sa livelihood, yung mga agrikultura para proteksyonan natin yung mga pagkukuha natin ng mga pera or kabuhayan. Yun lang, and thank you. Pakipasa yung activity kahapon, di naipasa yung activity. Pala kayo dyan. Naghihintay ako kagabi, walang nagpasa.